is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbangal daw bigat kada kayo amin na po. Mabig yakabasan, Pangasinan Dagupan. Lunes lalamat. Wadyati lalamat yung mga imparuntal na sari balita isyu tang komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknay Balay. Petsa 24 Petsa tila tatang tanagagig. At sign agaw na Lunes at bulan na Nobyembre taon 2025. 31 days more to go bago po mag-Christmas. At nakaalop na nakantabay lalangula sa rin magturiran kapaborito. Kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Tan sa imagtarilingkor Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at siyempre technical side ang kaperom sa alan na nagad puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Asumpan la karuman sa may balbalagya selebrasyon at simbahan katoliko at ating talagagik atan man so selebrasyon sa may Christ the King. Ito At singa diman at parish mi, diman at dulag. At Jesus Nazarene Parish at ating talagagik at sinilibra ni Tanso Christ the King, diman at Barangay Amangkuro. Kanyan, congratulations at Barangay Amangkuro, nagkalalad sa may makuli-kuli. Watan ya kaantabay sa punong barangay da. Nalilingo si punong barangay Mr. Sir Castro Saranto Tan siyempre sa remiyembro ba't nasanggunian barangay Barangay Council Tansari Arom Niraya volunteers for a very successful celebration as a Christ the King ditanad Barangay Amangkuro. Again, naksal, iray totoo amas pasya kayo ditanad Barangay Amangkuro.
Headed of course by our parish priest at ating tanagagik, si Father Jaime Quinto. Tanmat at St. John Cathedral at ating tanagagik, karuman mata, so sa may celebration na Cristo Rey. Pero walay na imanon tayo. Dati-rati na walay celebration at simbahan, watan si Mayor. Ang kapunatan, Saya nang tayo si Vice Mayor. Demanded picture, siguro lapud ta walarad milpitas angang ko. Kapigan man naago atakilin ko sa may Facebook page da. Pabuat laray kinlalangula. Aray estudyante, aray kabyangan DepEd. Alay likat damot atatang tanagagik ta makakaralamot ira at Amerika gauntan. Deman at Milpitas City, California. Kay badaangang kulay mayor kanyan si Vice Mayor so matindid sa may Christ the King celebration karuman. Pero bali-bali man atatang tanagagi ka, impanunot lalamat at sika tayo, minsan ito no panon to'y balibalin ihimplo na sa kaya public servant. Si Jesus Christ, inpasak dad krus, inatayad krus, tapyan na dundun so kasalanay talba. And say tawag dad sika to, the King, the King of the Jews, ikwandalantid sama na ating tanagagig. Sakay yaari. And that is why we celebrate that every end of the month and last Sunday of November, Christ the King. Taanggap po'y, wala ray, nanang ninyo ray bilay nasaray arum yaari. At tapo na mundo agaon tanatatong tanagagik siyup ara may impasan dan ari ng saman tanjad saren kaplasan yawalay singadyad Britanya at atong tanagagik walay ari daditan walay ko consider dan the king agaon tan pero nung ninyo sa bilay da bali-bali sa bilay da at atong tanagagik pero say panbilay ng Jesus Christ ni dumaduma sa kaya-ari pero ni dumadumay in panbilay to. Panangnang to actually. So, sa may napag may kabaliksan nasa te pansirbi. Nansirbi, mansirbi, sakripisyo. So, yung panangnang to. Kaya si ko nunutan ko at atong tanagagik, bali-bali. Tanibang bana at sarayan yan nagagawan natin at kaplusan at bansa tayong Pilipinas sa gawan natin tanagagik. Sa ikuang kulanti, numutak-takan labat. Numutak-takan labat na saray leaders tayo at sarayan kaplusan. Susatan niya yung panangnanton ihemplo ng Jesus Christ. Iya aliwan sa may sikato at pansirbian, aliwan sa may sikato at tumitawag dad sa iya ay at ating tanagagik. May singa da gawon niya singa amay tayo man amay singa bilbilang panangibunog na sa tay ayuda at ating tanagagik anta kanupugan tayo singa bilang adalan tayo sa imbunag ya bagyo owan kanupugan tayo ya makaawat na sa tay tulong malapod gobyerno ta amin tayo bagyo agauntan pero wala ra may arumbalat ya local chief executive sabi inday panalagaran dari totoo pigay oras si panalagaran dari totoo sabi inday ni labi ngali-ngali sabi inday paglay labi at atang tanagagi kagauntan at say ko makapkapoy at say public service na pag agdakila pairapon bali-bali lamay ihimploya anong nang tayo ng saman panaon na sa may pandemya ya sa tay tulong iyakar at sare kaabungan bali-bali laman ya ihimploya anong nang tayo
Yo kumun untan met at saray ay napapalabas tayo ya sagsagang at wala tay deklarasyon na state of calamity at atong tanagagik at kumun sara tay tulong iya karla at saray kaabungan iya amin lapag naitdan nasatay ayuda manlapo at gobyerno. Agad di mas marakdakap yan ang nga natatong tanagagik ngan sa may wala ni manlista pilian dani, kutuan dani, so sama idandan na ayuda agauntan. Makapasakit na linawa, anta abagyo timat agauntan, akin at aliwan lapag, akin at pinili. Kaya sa ituan public service at atong tanagagig, ang gapi pipilian to dapat. Singa si Jesus Christ, ang gapi pipilian to. In sakripisyo tayo bilay to at atong talagagik tapyan jaruntan at nasalba tayo namin nagauntan untan mo't kumun sa kongkulanti unya kumun namutak kumun nasa leaders tayo kani dyan sa araw pa niya ang tumbok yasimba November 30 wala may tatawagan dan protesta lamat balbalag ya protesta and this time at sayat pa pipartisipaan na sa simbaan. Dauluan na sa simbaan. Nagak nalilingo ay may tatawag na dan trillion march. Trillion because sa kwartan na babalagad kaban na sa Pilipinas, na sa bansa tayo, liligadalat sa ati trillion. Trillion. Ya kwarta at atong tanagagig. Yasay pigpigara so saray akinabang at satan ya trilyon ya kwarta at atang tanagagig. Ni pimawayla so sara may warrant of arrest walalari aarestuanda at atang tanagagig hahantingan damo la si former ako Bicol Party List Representative Saldico and company. Wala may anong nang tayo, balitan tayo tatong tanagagik, including, so samay, including so former Speaker of the House. So sinagapandamat na reklamo at tatong tanagagik. Pero wala may abasak lang ti at tatong tanagagik kay babaga ng Ombudsman Boying Rimulya. Yang aaralan danin maong, itan so kaso yan sagap at ombudsman na say ICI. Tapyan jaruntan at sekwanda nalutuluton maong. Amay nalutuluton maong. Taanapan ko jaman ay si babaga to, difficulty of securing plunder conviction being considered in deciding what cases to file in flood control mess. Sikatuyan natin sa kwento ng Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, mairap. Mairap susamay wala may difficulty of securing plunder convictions. Matasi nga sa ibabaga to, singa matalag, ang gaponi, susamay asintensyan at sa te kason plunder. Natan, they're considering, non ture arom ya kaso, ya posibleng i-file, at sayin over alleged anomalies in flood control projects at atang tanagagik. Tanunanunutan nyo kang kolalanti, walalatan so insagap. Nasa Department of Public Works and Highways, tanuntanmat sa Independent Commission for Infrastructure. Wala laman so recommendation data atang tanagagik. Yung mangisagap ira na plunder, kason plunder kontra kinan former House Speaker Martin Romualdez, tanuntanmat at kinan non-resign ya ako Bicol Party List Representative Saldico. Pero nung nanunutan nyo, at sa may taon 2016, sa ikwan na sa Korte Suprema, wala man so impaway dan ruling amay main plunderer doctrine yakwan. Main plunderer doctrine which requires prosecution to pinpoint the specific public official who played as the mastermind or principal role that made convictions more
difficult. Kasi nakaukulan naneng may main plunderer. No siya pa may public official, specific public official, ya si katuya so mastermind o si katuy angigangan. Akuantan walay protektan to lang ulad saya. Ng ombudsman Boying Rimulya, ta siyempre una play lalamat jamay siya pa isang katagiyan na opisyal akin at agawata na yakasura kondalalamat agaon tanatatang tanagagig. Siyempre, command responsibility. Although sa kwandalan ti atatang tanagagig at sa may elements na command responsibility, at sa may mikatlon element na kaukulan, walay ginawa ton aksyon, imay leader. Tapen na agkalad si katuman, so agaw na playlad si katumay doctrine na command responsibility. Anatan, san sakoy, na yan na-arresto la, irarame kabyangan na DPWH, pero ang kakulag nin sira, iraratay na naurul at atang tanagagik, kanyan say kwantolantinan Vice President Sara Duterte, to see is to believe. Say kwanto ng Vice President Sara Duterte, napatuan na batlatan, so sinseridad na sa kaplasan administrasyon, at sa atay panurap dat sa atay korupsyon at gobyerno tayo, no, so condition to ng Vice President Sara Duterte. No, naipakulong dala, kung mapapakulong talaga ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. No, naipakulong to namin. Iraratan so involved at satan sa flood control scandal, nang walang pinipili. Kung sino man talaga ang nagkasala, agaw tanatatang tanagagik sa kwanto, then, mapapatunayan natin, that way, mapapatunayan natin yung sinseridad ng ating Pangulo. Kwanto. Pero sa kwanto, ng Vice President Sara, dapat maipresenta ng tama at maayos ang lahat ng ebidensya para managot sila sa nangyari. Ayun. Maipresenta ng tama at maayos ang lahat ng ebidensya. Bakit? Akin tayong bagatutan ng Vice President Sara Duterte. Kasi kapag hindi maayos at hindi tama yung pagpipresenta ng ebidensya, tendency is, ang tinagawa, madidismiss yung kaso. Agauntan. Pag na-dismiss, hindi na pwedeng ulit sampahan ng the same case. Akin natatang tanagagi kay because that will fall under double jeopardy. Gantan. Sige. Untol isulik na ibalik, kaya rin inasarang pakabatan pa imano, malalapunit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, harmonizing hearts,
Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad aliguwas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan, ang radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna
Tuloy-tuloy sulik na ibali at atin talagagi kalop kantabay ni at sayan ago na Lunes sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tan na say magtaririn ko magtaririn ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Last week lang natin, andini. Last week ya. Kasi next Sunday is Monday. 30. Next Monday is December lang. So at 24 natin anto Yes. Marikit. Oy, happy birthday manaya sa may kanakang ko si soon to be engineer. Yan. Sir Jimenez alias Sapun. Happy birthday sa'yo. At pagbutihin mo ang iyong pagre-review ha. Okay, happy birthday hapon. Hapon? Kapon? Hapon. Ay, hapon. Balang ko kapon. Pero yung pangalan niya, Sir. Sir. Yan yung unang hindi bawal yung Sir. Ay hindi, parang walang, ay mayroon pala. Mayroong I. Sir. Parang Y, ano yan? YKCIR. Sir. Dumamot Kasi binaliktad yung Ricky. Ganon. Medyo unique din, Di mo, mas unique ni may ABCDE. Ay, meron? Meron pangalan ganon? Oo. Pero pagbasa sa kanyang pangalan, Absidi. Absidi? Absidi. Meron? Oo, meron. Okay, yung pinsan ko naman is, buti yan, ABCD. Yung sa kanya, litra. In litra. Talaga? Yung lalaki, numero. Okay. Tingnan mo naman yung mga, kasi, turarata niya nga kasi napag-usapan lang kasi kung minsan yung mga tatay at nanay natin gusto nila unique. Kasi 'di ba pagka marami kang kapangalan lalo na sa pagkuha ng NBI, 'di ba mayroon pa yung kwan. May hit ganun. May hit. Pero pag yung pangalan mo na iba, tulad niyan, baka ang gaplay bulitutan, ABCD. Anong pronunciation? Absidi. Okay. Now you know, kayo mga nakikinig. Pwede. Basta kung anong gusto niyong ipangalan. Karapatan niyo yan. Absidi. Okay. Ay, nako. Binabati rin natin ng good morning. Actually, marami nang naghahanap sa atin kapaborito RJ. Gusto natin na tayong mapakinggan on air. Pasensya na po kayo at inaayos pa rin po talaga yung ating antena. Yes. Nag-order pa ata parating na. Alam mo naman, pagka yung mga imported, di ba? Yes, matagal dumating yan. So, meantime, dito muna tayo sa online at binabati natin ang pamilya Manawis dyan po sa Lungos, dito sa Bunuan. Lungos. May Lungos Kalasyaw din. Lungos sa Bunuan, lalong-lalo na kina Sir Lito, Madam Mitring, Merlita, Bonnie, Edwin, Hill, Margox, dan si Cassandra. Yon, magandang umaga po sa inyo. Sana nakawat na kayo ng meron pala talaga yun. Yung pera na sinasabi mo. Sinabi ko na sa iyo. Kaya tignan ninyo, saan ba yung dadapo? Sa MSWDO? O sa munisipyo? O saan? Yan ang tanong natin. Ninyo, kasi tanungin nga natin minsan. Usually, ang lead agency dyan, ang City Social Welfare Pagsyudad. Pagsyudad. Pero DSWD actually nanggagaling yata yung pundo. Kasi may nagtanong sa akin saan ba makukuha? Saan ba? Napakinggan namin, meron talaga, sabing ganon. Magtanong kayo sa MSWDO natin, kako. Magtanong kayo. At sino ba ang naglilista? O baka sila din. 'Di ba ina-account nila yan after bagyo? Kung ano yung mga totally damaged, partially damaged, mga ganon. Tingnan ninyo, sana makonsensya kayo, bigay ninyo kung sinong pero dapat bigyan. Actually, kapaborito RJ, the fact na nag-declare ng national state of calamity. Parang matik lahat. Dapat yan. Dapat lahat. 'Di ba, Madam Lynn Coronel, good morning. Ay, good morning, Madam Lynn. Dapat ganun. Kasi matik yun dapat. Meron naman na pundo o di, hugutin na ninyo. Dahil sa di pag-apagyo. Basta ang importante, matulungan natin. Of course. Yung mga apektado. Ang kilay sisiblot. At nagyulak, kukurakot nun. Baka ito, bato-bato sa langit. Baka, ni kwartalamot, kanyo. Medyo mangibig kay Kapaldo, lalahanin nyo, nandyan si Letter K. Mahirap. Pag kayo nang sumingil sa inyo. Meron na nga tayong sinabi, di ba, kapaborito RJ? Meron na tayong ehemplo na meron isang bayan, di ko pa babanggitin na nagpamigay na po ng 5-5
Pero ang dumating sa kanila, 5,300. Ay, naku, ano ba yan? Ba't, may bawas na 200 pesos. Siguro pamasahe. Pero kung sa akin, kahit na 5,000 na lang, basta dumating, biruin mo kaysa maipit. Ang importante dyan, ibigay ninyo. Pero dapat buo. Kayong mangupit. Dapat. Ay, nako. Nakita ko na yung mga mugshots ng mga nahuli dahil sa flood control scandal. Ay, meron na? May mga mugshots na. Yung palang mugshot, pagka meron kang kaso, matik din yan. Matik yan. Kahit maliit man o malaki. Meron at merong mugshot. Yung pariking, basta meron kang warrant of arrest. Basta may warrant of arrest, na aresto ka, hindi po pwedeng hindi. Pero hindi ibig sabihin na guilty ka na. Yes, okay. Of course. So nahuli na. Nahuli na. Yung mga iba dito, sina Jean Ryan Altea E. Alorin. Parang hindi kabata. Sige, ano siya? Gerald A. Pakanan. Ano siya? Hindi pa kaliwa. Ano siya? Puro DPWH yata to. DPWH. Okay. Ruben Santos E. De Los Santos. Ang ganda ng name. Ruben Santos De Los Santos pa. Sige. Si Dominic Serrano E. Gregorio. Si Felizardo Casuno E. Sibare. Parang Juliet Calvo Ikabungan. Ito yung mga naserban na ng warrant of arrest dahil sa flood control scandal. Parang munamon Parang... Alam mo yung munamon? Ano? Malit na isda. Munamon. Yes. Hindi ko nga alam Nag-gets mo yung point ko? Yes. Parang hindi natin kilala itong mga na-arresto na to. Walang tuna. Ay, walang tuna. Walang pating. Walang pating. Walang balyena. Wala. Munamon. Yung isang pating yatang hinahabol, hindi pa nahuhuli. Sabi nga nila nasa kabilang bansa pa. Ano ba yan? Tapos may mugshot na, tapos iimbestigahan pa ulit. Siyempre. Pero yung mga well-known na involved, hindi pa. Wala pa. Kailangan pang imbestigahan mabuti. Pero yan, may mga mugshot na. May mga mugshot na. PNP, humuli, iba't ibang ahensya. Lahat involved PNP, yung NBI. Yung NBI yung nakita ko sa sa Facebook ng isang TV network. Saan? Yung reporter nila. Yung pag-raid ng NBI naka-live sa kanya. Doon sa isang engineer. Yung engineer ng DPWH. Nakita ko yun. DPWH. Pero yung iba, yung inaasahan ng ibang tao, ano yung pangalan? Na matunog. Na matunog. Siyempre, ang hinahanap natin yung mga big shots. Yung pating nga di ba? Munamon lang yun. May mga wala rin abitlan nga ran niya, big shot. Pero iniimbestigahan mabuti. Pero bakit ngayon? Hindi pa sila, yung mga maliliit na aresto na, yung mga big shot hindi pa. Pero dahil ang rason, iniimbestigahan. Alam mo, iniimbestigahan pa maigi. Nung mambangwit ka at ilog, dayat, sinalamang kabalag, kabaliktaran naman no dyan. Ilog. Pero si nanaala, nababangwit na munamon. May munamon, ang munatapangan man, tamol ngalag. Lante. Ay, sosilis. Adi, sarag-sarag do ko man yung oral ni Ramang kabalag. Munamon is dilis. Dilis, yes. Ay, again. So yun ang hinihintay natin. Kailan kaya may lalabas na big fish? Big fish at ating tanagagi. Something fishy. Sige. Pero sa sa pitalaran tilalamat ka paborito ajay na alwaran tilalamat at ating tanagagi. Tani? Wala bagyo. Wala yung sabi lalamat yung bagyo. Ito lang nga rin letter B as in victory last. So ranto yan ng bilang. Tingaran to. Berberan. Bernibes yata yun. Berbina. Saan kaya nila napag-uusapan yung unique ng mga pangalan parang unique din yan. Saan kaya galing itong Berbina na to? Kasi pumasok na po sa Pag-asa nang bibigay ng pangalan. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility yung linggo ng umaga. Itong binabantayang low pressure area na namataan po yan sa silangan ng Mindanao. At naging bagyo na po yan, isang tropical depression na po yan. At tinawag po nilang Bagyong Berbina. Wag naman na sana sa Luzon kasi agdan ni Pawil may burodayat. Di ba binabalik? Oo. Dito sa atin. Ipapawil di man na dayat. Anyway, ang dadaanin naman ito daw, sabi nila,
Visayas at Southern Luzon. Southern. Oo. Southern, Northern tayo. Oo, Northern tayo. Yes. So hopefully, maayos pa yung ating baybaying dagat kapaborito, Ajay. Bago, pero last na yan, Berbina na parang ini yung baga-subago ko lang nunutan ko. Isingit ko lang. Thank you doon sa bangus. Doon sa kakilala natin dyan sa playa. Alam mo yung mga playa, yung tinutulungan. Tignan mo yung bangus, okay? Oo. Sige, bakit tuloy mo. Bakit? Oo, kasi itong Bagaslay Bagok. Kasi nung anong araw ngayon? Nung Monday. Sabado. Nung Sabado, pumalaot sila. Tapos, magtatanghali na. Nasa tao sila. Pag tao ka mo, arawe gilig. Anong tawag dito? Wala pang huli. Kapaborito. Bakit? Ito yung istorya. Nung wala pang huli, parang nagdasal at kumanta. Okay. Ng Panginoon, parang ganun. Bigyan nyo kami ng ganun. Yung baga-subagok. Ganun sa mo, ni mambugas na bagok ka. Tapos, biglan, tatao yun Nandi maluyon, anong nang daray bangus. Aga. Walay, di maluyon niya balag, walay bangus. Okay. Kanyan impulag dalamot sikat. Si mamput irandakul sunaladan bangus. Tingnan mo yan, di ba parang nangyari na yan sa yung humingi ng parang makakain. Tapos biglang nagkaroon ng pagkain. Dumagsa yung isda. So, kaya ang baga-subagok kapaborito Joseph, diya tilamot i-inject, may pananay siya tilawas. Yung mandasal tayo, God will provide. Yes. Basta nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sa ikwandaman lang ti. Diba? Hindi man baga-subagok. Totoo yan. God will make a way. Yes, God will make a way. Just trust Him. Ito. Sa lahat ng nangyayari. Ito. Ano lang natin para at least, di ba? Baka matauhan yung mga nangungurakot. At saka rin ito, sinasabi rin sa atin, yung suffering is a form of purification. Pala. So, purify ka doon. Kapag ikay nahihirapan, naghihirap, or meron kang karamdaman, sinasabi nila that is a form of purification. Yun. Kaya natin ini-inject yung mga ganitong talakayan o kaya para may ano natin sa ating mga ito lang yung tanging daan kapaborito Joseph sa lahat. Sa kuna, korupsyon. Yes. Dasal na lang. Paniniwala na lang. Kasi sa kwanto lang tayo may si Father Jaime, sa kwanto. Karaw na tukaman niya grasya Diyos sa katawan. Pero agyo kakaruan susamay grasya na may grasya na spirito yo, may kamarurwayo. May kasaysi kayo. Dapat si karuan niyo si grasya parad kamarurwayo tapian jaron tano nasabi may panaon. Yan andi kahit bilay diretso kahit madtawon. Kauntan. Kasi antam sa pananisyak. No amin tayo walay takot tayo Dios. Matintino no sudalan ti namin. Yes. Walang maghirap, walang mangurakot. May takot ka Correct. Kaya ito, taasang ko siya sabi, wala silang takot. Kaya sa kwanto lang tinan Father Jaime, ano ninyo, atan sa pidasal yun nanay, nandi mo lang si Iwan ang agawa, abalang irebangus siyo. Nadablos irebangus, actually. Di ba? Kaya dakol so sa may manlalakod daladalan. Kasi ayun yung nahuli. Puro bangus. Nahuli nung Atabal. Kasi binigay dun sa talagang nararapat. Bigyan. Ganun yun. Sige. Kaya kayo, no simba, mimisa kimo. May dakol kimisa natan. Likas mo. No simbaan lamot. Because of that, kasi maminsan labat sa kay pituran agaw. Di ba wala? Loob na pituran agaw, maminsan labat. Sa kay agaw ya iter mo mo. Yes. Kaya mampainawa kimot so gabi ito bagaman. Misalamat kayo Diyos sa katawan. Sa mampainawa kayo. And then unto kamanditan, share your blessing. Gawin tanatatin tanagagi ka. Sige. So, mutak-tak yun maong. Dilin pambibilay tatang taragagi. Yes. Pero sa kwanto ng Vice President Sara, hindi ka pwedeng humindi. Hinimok po ni Vice President Sara si President BBM
na sumailalim sa drug test kasunod ng paratang ni Senador Amy Marcos na gumagamit siya at ang kanyang pamilya ng iligal na droga. Ang hamon ni Vice President Sara, dapat magpa-drug test si PBBM para patunayan na may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Pero sa kwantiman lang tika paborito, RJ, ginigiit ng pa rin ng palasyo na matagal nang negatibo sa drug test ang Pangulo at hindi ito papatulan ng mga panawagan na sumailalim siya sa hair follicle test. May sagot na naman dyan si Atapang nga babae. Anong sagot niya? Noon, ba't hindi mo tinangguyor may amam pa drug test punto? Ay nako, ito na ang usapin ngayon. Bakit hindi pa ba tinatanggap yung hamon? Alam mo, pati nag-aabang ang madlang people diyan. Tapi di ba, mapahinto na yung mga ganyang aligasyon. Kasi until now, aligasyon pa rin yan di ba? Yes. Pero may nabasa ako kapaborito, RJ. Ito naman, legal analysis po nila. No, ha? Siyempre, na ibali at atong tanagagig. So ito po danatan, can the President be forced to take a drug test? Saragtotan pwersaan sa Presidente na Pilipinas umpasilong at sa kaya drug test. Sabi nga ni Tapang nga babae, sabi noon ni Spock sa Harry Roque, hindi mo pwedeng obligahan Oo. Sabing gano'n. Kaya nga sinasabi natin, kung wala silang tinatago, magpa-drug test sila para matapos ng issue, aguntan. Pero sa ikwanda saray matalisi at legal process. Kapaborito sa ikwanda. Lalo na si Regal. Yes. Sa ikwanda atatong tanagag. It sounds simple, pero legally, hindi ganyan gumagana ang batas, kwanda. So, si binasak natin kapaborito, RJ, si kwanda natin jay paliwawadaam. Legal analysis day atatin tanagagig. No legal kung tayo, ni paakaradlay. Tutumbukan tayo, bibirbiran tayo tanong gagana dyan Pilipinas. So, number one, ano ba talagang sinasabi ng Republic Act 9165? That is the drug law. May listahan sa Section 36 kung sino ang pwedeng i-require na magpa-drug test. Una, yes, mga drivers, gun license applicants, students, public and private employees kung nasa work rules nila, police at military, criminally charged persons, and candidates for public office. Kaya lang itong Candidates for public office. Yes. Makakandidato. Oo. Meron ba sa mga candidates na nag-submit ang kanilang mga drug test results? Walang elected. Hindi kasayang elected. Walang elected Basta candidates for public office. Meron pala ito, bakit hindi nagsasubmit yung mga kandidato? Di ba may hamunan every election? Pero ang sabi optional. Kung sino yung hindi nagpa-drug test, di antamlay, antakot tukwan. Pero bakit ngayon sinasabi dito sa Republic Act 9165? Yung pala meron pala Di ba kung minsan sinasabi, optional naman yan Hindi mo sila mapaskar mapipilit. Pero nandiyan. Pero ito yung batas. Ito yung batas. Dapat before filing, dapat. Kandidato ka nga Under Section 36 of Republic Act 9165. Mandatory pala to. According to that, baka iba naman yung lay nila dyan sa COMELEC. Di ba? May lead din sila dyan. Dapat sana magtugma yan. Sana. Pero ang sabi dito, kapaborito RJ, kung mapapansin po ninyo, Kantuyay, wala sa listahan ng presidente at hindi ito nakalimutan. Sinadya talaga na hindi siya isama. Pero di ba, fiscal kasali ang presidente sa officers and employees of public and private offices subject to mandatory drug testing under Section 36, Paragraph D of Republic Act 9165. Say paliwawa dalamat atatong tanagagi. Alamat kasi argumentuan elected kwanda lamat. Lante. Under Section 36 Paragraph D kwanda, yung Section 36 Paragraph D applies only applies only to people governed by company or office rules, meaning employees who can be suspended, disciplined, or terminated by
HR or human resource, di ba? Civil service na naman. Sekunda natin, the president is governed only by the Constitution. Kasi may Constitution naman. Yung binabasa mo is Republic Act 9165. 9165. That is yung Dangerous Drug Act. Yes. Kaya ang sinasabi nila Kapabrito Ajay, hindi siya classified, meaning the president is hindi po siya classified as an officer or employee under ordinary civil service rules. Hindi siya sakop ng labor code. Hindi siya subject sa office-based mandatory test. And he cannot be suspended or terminated like an ordinary employee. Kung gusto ng Kongreso na lahat ng sitting public officials, including the president, undergo mandatory drug test, they would have said so clearly in Republic Act 9165 kanto, but they didn't. Sino ba gumawa niyan? Yung mga Kongreso. Di kasali din sila. Dapat. Dapat. Kung gagawin nila, ilalagay lang nila dyan elected official. Yes. Mandatory drug test. Yes. Ba't di nila sinali? Ayun. So, the burden of proof now ay nasa accuser. So, ito yung basic rule sa batas natin. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat magpatunay. Saka yung may hamon din kung hindi totoo, di kasuhan niya yung kapatid niya, sabi nila. Yes. Kasi mabigat na aligasyon yun. Yes. Sige. So, sabi nila, tuloy lang natin, Kapabrito Ajay, hindi kailanman obligasyon ng inaakusahan na patunayan na siya ay malinis o inosente. So, the burden never shifts to the president. Right now, what evidence do the detractors of the president have? Kwandanatan. No positive drug test result, no medical records, no witnesses, no physical or documentary proof. Ang meron lang, isang revelation from the ate, Senator Amy, na kulang sa detalye. Yun palagi yung sinasabi ni Atapang na babae. Nagka-drug test na yan Yun na yun. And that is negative naman but that is 2021. Kung pwede nating i-update, bakit hindi? I-update natin para masatisfy ang taong bayan. Kasi doon stop ka doon, 2021. Sabi naman ng iba, yung revelation naman ni ate, yung kwento niya is nung hindi pa kumakandidatong presidente, nung nagsasama-sama pa sila Sabi naman ng ibang likna ay balay. Pero nandyan pa rin yung hamon. Pero we have to remember, sabi rin ni ate, na ngayon at nakaupo na siya, tuloy-tuloy pa rin. Yun ang sinasabi. Saka para malinisan. Pero sabi nga nila, pangalan. Pero sabi nga nila, yung mga aligasyon na yan, that is not evidence. Pero may ano naman mayroon naman akong nabasa, narinig na kung magpapa-examine ka, at i-cheat mo yung para ikaw ay, 'di ba, kumbaga sa mga sugar test, mga ganun. Meron pala yung isang test na hindi mo ma-cheat, hindi mo maano. Ano yung may ma-cheated Tagalog. Ma-cheat is madadaya. Yun, hindi mo madadaya. Di yun na yung gawin. Kahit na 10 years ilang buwan, ilang taon. Parang nandyan pa rin sa mo. Yun siguro yung hamon. Okay, next question. Kung hindi siya pwedeng pilitin, bakit hindi na lang magpa-drug test para matapos? Gaya na sinasabi natin Kapabrito Ajay. Gontanan. Kasi yun ang issue ngayon. Sabi ng mga legal mind na to, ito yung madalas na linya online pero hindi siya ganun kasimple kwanto. Why? Because it sets a bad precedent. Kung bawat paratang may kasamang drug test, di kahit sinong kalaban pwedeng diktahan ng presidente gamit ng ang aligasyon. Okay naman. Nagiging instrumento lang ito ng political harassment. Kwanto. Ngayon, second question. Nagpa-drug test na si BBM dati and it turned out negative. Ito yung laging nakakalimutan. Ngayon, ang conclusion, Kapabrito Ajay. The president cannot be compelled to take a drug test. Kanda. Secondly, he's not covered by RA 9165's mandatory or random testing. Malinaw yung binasa mo. Hindi kasali Yes. And number 3,
the burden of proof is on the accuser, not the accused, Kwanda. Okay. And so, paano, number 4, paano niya pre-preban? Yun lang. Yung nag-aakos, number 4, the president already tested negative before, Kwanda. Yun nga yung sinasabi natin. Yun yung before 2022. If I may remember it, kung nanunutan ko Paborito RJ, St. Luke's yata yung nagbigay ng kanyang medical record, medical resort. That is on the record, na negative naman. Ngayon, si Kwanda, in a democracy, we prove guilt, not innocence. And we rely on evidence, not pressure or political noise, si Kwanda. Tama, so kina, likna nasaray aromya matalisiw at no legalidad sa pantutungtungan at atong talaga ka. In-share labat, Kasi ito ngayon nahahati yung mga opinion eh. Yes. Yung mga POV, iba't iba. Pero ang talagang mas higit na nakararami, yung once and for all. Para malinis ang issue. Para matapos ng issue. Kasi there is always doubt at the back of the minds of the people, Paborito RJ, wala tayo panduwa-ruwa daya. Agi. At siyempre sa impression daw, wala lahat na pronouncement kasi Paborito RJ. Tapos, siyempre, tumanim na sa puso't isipan ng taong bayan, ganun na yung impression nila. Now, to erase that impression, agauntan, once and for all, at atong tanagagi. After all, the president is also constitutionally bound to assess, to make a report on his health status, especially mental status, Paborito RJ. Bakit hindi? Why not? Agontan. So sa katumatan sulik na ang data ng tanagagig. It is also mandated by the Constitution that he has to report his present health status. Agontan. Siguro, tapyan, comment do kami kwan mo, tapyan na po na si amin, yun na. Dapat patunayan na lang nila with evidence para matigil na lahat. Okay? Untuli, sulik na, ibalik, hari ni Nazarin Pakabatan, Paimano, malalapunit saray, manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center.
Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:38 oras na natin sa Liknaay Balay. Siyempre kalop kanta beni sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Berayemenez at your service always. Tana sa magteriyoran magteriyoran ka paborito, Joseph Canilan Bacani. Yung mga nagbi-vape po dyan, sino pong nagbi-vape? Meron ho bang mga nagbi-vape? Dami. Madami. Oo. Kasi yun ang uso ngayon. Kala nila pamalit sa sigarilyo. Parehas din pala yung epekto. Oo. Alam po ninyo kasi, nababanggit po natin yan. Kasi sinusulong po ngayon ng Department of Health, kapaborito J, yung pong pagpapatupad ng nationwide total ban. Total ban ng vape sa bansa. Kasabay po yan ng matinding pagkondena nito sa pagpapatuloy ng mga panlinglang na marketing strategy ng mga vape products. Kasi sabi nila hindi makaka-apekto. Oo. Chemical din yan, di ba? Yes, mas delikado. Nanindigan po si Health Secretary Teodoro Herbosa na mas mabuting iban na ang vape sa Pilipinas dahil, sabi nga ni Secretary Herbosa, madalas na sinasabing walang nikotina at pwedeng alternatibo sa sigarilyo ang vape. Gayong ang katotohanan, ito na yon, ay punuan nila ito ng chemical at mapanganib ang usok at ang mismong aparato ng vape. May kentutan, no? Man-vape ka. Yes. Masuwak to, singa walay ng sigarilyon kapre. Kagayla suwak. Correct. Yeah, walay flavor to. Pero masuwak, makapal. Yes. Like cigarette, they said, sa suwak. Oo. Ayon sa DOH, mga kapaborito, batay sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, isa sa 7 kabataang Pilipino na edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Actually, hindi lang 13. Wala ingi elementary ni. Mambi-vape la. Yan yung vape kasi, yan yung e-cigarette din eh. Oo. Kasi may vape na ano yan, iba yan sa e-cigarette. Kasi may vape na disposable. May nandun na yung laman. Yan yung 1,000 na supsop, parang ganun eh. Yung pagkakalam ko eh. Pagka na-reach mo na yung supsop, na yung paghigop, paghitik, naubos mo na yung 1,000. Tapon mo na. Disposable nga eh. May vape naman na yun yung binibilhan ng liquid. Yun yung
chemical na sinasabi. Yes. Yung babayal dagawon na operanda, kapusanda, di ang babangil, insanda karga ay aman. May flavor, walay coffee flavor. Insan na supsupmunda, wala ni kinda, may panag-apigar na, tornilyo, kukontura. Kompleto. Yun yung talagang vape na mabusisi. Pero maraming gumagamit doon sa disposable. Ito, pakakatandaan po ninyo. Sa report ng DOH, noong nakaraang taon lang, meron na pong naitalang unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa 2 taong paggamit ng vape. Kaya ang paalala po ng DOH natin, nakamamatay po ang paggamit ng vape at ganun din ang sigarilyo. Regulasyon. O kaya ano kayang batas ang pwedeng gawin dyan para totally ma-eradicate, maalis, maiban? Madali lang, kapabrito Jay. Magpasa sila ng batas na pinagbabawal ang paggamit ng vape at sigarilyo sa buong Pilipinas. Kasi ayokong isipin kapaborito Joseph, na kaya ginagawa yan, baka nalulugi na yung mga sigarilyo. Ayokong isipin yon. Pwede rin. May kompetensya, di ba? May kompetensya. Pero ang sinasabi dito kasi ng DOH ngayon, concentration natin dito, health. Pero ang sinasabi naman ng DOH ngayon, parihas, nakamamatay ang paggamit ng vape at sigarilyo. Yun nga, babalik na naman tayo sa ngalan ng ekonomiya. Yun na naman yun alam na ninyo. Dahil yung mga nagtatanim ng tobacco. Saka yung wish dyan sa sigarilyo. Sa tobacco tax, excise tax. Pero yung health natin sige nga, nakukumpormiso, yun na yung matagal kong sinasabi. Nagmula nang ako'y naging announcer na bakit hindi na ipagbawal. Kasi yung pong paggamit ng sigarilyo at saka vape, nagdudulot po yan ng cardiovascular disease. Tignan mo, sa kaha ngayon. Cancer, saka lung disease. Tignan mo yung kaha mismo ng sigarilyo. Di ba yun na yung kanilang paraan? Para matakot yung mga... paano matatakot yung kimakatlay nicotine? Sige pa. Yun. May tatawagan day amumo. Ang tama Amumo. Asalin sunon sigarilyo de. Asalik nan Ken. Pero tumundak lang nan Ken. Sinalik may sunod-sunod. Ay nalingatak na todo. Akula inulit. Nalik na may amumo yakwanda. May anap-anap no singa walay sigarilyo. Duara la kasaliw manaya santa mo walay sigarilyo mo. May apasalay sungot mo. Isan mo anapon aman may amumo ayage. Anta agmontegawon mo. Makapan sigarilyo, parang ganun yun. Addiction. Yes, addiction. So, bakit hindi nila patigil na yung pag-manufacture? Oops! Ekonomiya. Di ba? Well, sa ikwandamot balat lang ti kapaborito, RJ, there are many ways to skin the cat. No atanat bahala kayo. Mahanap tayo ay alternative. Iya pansalat tayo satan, iya maka-apekto ekonomiya na bansang Pilipinas. Sigontan. Si Arnold po yung may babali. Tanso kanto. Antikwanto. Noon tanso pananaw mo idol. Noon tanso pananaw mo idol. Ibawal yung lay blast. Takos na diabetic kwanto. Andi mo. Ako taklaga ba argue on dia Arnolfo. So no unya mentalidad mo Arnolfo. Sa ibagak laba la disiplina la sirin. Singatan na iso sigarilyo, antayon umibikto la di disiplina yung sarili yo. Lahat naman ng sobra bawal, di ba? Oh yes. Sige, takala argue on dia Arnolfo. Nailuwak. Antap kasi tayo bulas. Kusko na diabetic. Si Arnold po. Aliwan amin niya to. Walay diabetic to. Tandaan mo tan Arnold po mata. Say bulas cause may source of energy. Tama naman. Yes. Natang anything that is sobra. Yun ang nakakasama. Kaya no mangan ka Arnold po, may sangka moderate labat sangka kamot dudala. Basta napsul ka la. Correct. Ang kapot asara may arom, aga naluksoy utot. So sa may baaw da, walang plato da. Gaban ya kon. No, anta, di ba, walay plato. Ante yung balay plato. Niluto. Ande, may plato. May size na plato. Ay. May karga ay
may karga ay platito malagman. May kargaan to may walay tawag da sabaw. Ande may kargaan to may limara kayo mangan wala may main plate ya pay kargaan dami nito. Yes. Walay tawag da sama ni. Ato may tawag. Anta wala lay plato aman ni pamplatoan mo. Maso. Natatalusan mo. Yes. Di ba no padungon na kayo wala may iserve dan daklan nilo to. May kargaan da man tawag sa man. Antalaan to naman. Dagawa may. Di siyempre. Ganyan sobra. Yun. Nang sobra, nakakasama naman. Yes. Ganon din. So, pag sobra rin ang pagkain mo ng sweets. Siyempre ganon din. Sugar din yan. Not only nilutor, nulpo. Tulad sa sigarilyo, saki, duara, di okay laing. Yes. Kapon, uputon mo so, may kabat mo, kabat ko. Gamanunda. May opisyal, kabat mo, kabat ko. Yes. Ganon to okasyon. Kabay ni Asriingan. Di ba? Yes. Kabak ko man. Pero naandilad bilay. Naandilad bilay. Grabe man. Grabe. Kaya rito, naupo lang may sakit. Another social. Abtola na kulay lighter. Andila. Sakila ba isusila? Naliling to'y puspuro sa kaya palito la ba? Diretso la. Diretso la. Grabe. Grabe anto Sige. So, nung amin niya sobra mo, Arnold po. Kin mo. May maugus mo. Yes. In moderation ta namin. Sige. So, bawal so vape pa. Bawal na. So, vape. At ipagbabawal pa lang pala. Ipagbabawal pa lang. Ipagbabawal pa lang. Kaya kung vision nyo po yan at na-addict na kayo, maghanap na kayo ng alternative. Anto kasi Anto kasi Nasuwag. alternative. Okay. Anta laman naman lamay da CFS kwanda. Ta electronic. Di ba? Alternatibo sigarilyo, less nicotine, less ano yun? Yung pala parehas din. Oo. Ano ba yung mga disposable na electronic e-cigarette ngang tawag din. Kala mo bullpen, kala mo ano lang yung pala umuusok pag Yes. So, actually, ang pinakamasakit yan, yung nalala. Yung second hand. Yung may tawag sa term din. Yung nakakasinghot, nakakalanghap. Yes. Nung usok. Second hand smoke. Yun yung mas delikado. Kasi hindi ka nga gumagamit, hindi ka nga nagsisigarilyo, hindi ka nagbi-vape. Pero kaabay mo na smoke. Kasi ang explanation nila doon, mabuti pa yung nagbi-vape, binubugan niya. Yung sigarilyo, kapan hitit to, ibuga to. Yes. Si kaoy, makakasingo boy, kasi nga kakatok, kamusira. Lante. Diretsod lang sumumaikin. Suwok. Second hand. Second hand. Mayroon pang third hand. Meron pa? Yung 'di ba, yung ako naninigarilyo ako, dumikit sa damit ko. Tapos matabihan kita, nasingo mo may bangat. Yun naman yung third hand. Yung dumikit. Yung dumikit sa damit. Damit yung amoy. Yun. Yung ng sigarilyo. Ganun po kadelikado yung talaga. Second hand, yun yung second hand smoke, yun yung nalanghap mo. Okay. Yung naamoy mo, third hand yun. Yung 'di ba? Nawalay ng sigarilyo, unloob si nga aircon na singo mo. Kasi akila may amoy ito. Yun. So it's delikado. So yun. Pero ganyan po kadelikado talaga. Sa kaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sa kabubuti ng katawan, disiplina ang kailangan. Yan. Pag wala kayong disiplina, bawal kay doktor. Kang kalanakan, tipansumpalan mo. Lante. Di goodbye earth. Ay, nako. Uy, kinasal na pala si Kiray. Si Kiray? Oo. Yung sa aming Kiray, kinasal na rin. Ngayon yung artista. Yung artista. Na super ganda. Kilala ko yan. Laki, tangkad ng asawa niya. Si Kiray kasi small but terrible. Yan yung di ba? Kaya sabi ng Antam, ito kwento ko lang. Sabi nung kapitbahay namin noon, sa isang hindi naman kagandahan, sa kwanto may walad ito. Ni sarag may manartista. Antas imabat may sakay. Imposible paano niya manartista? Talagang mo picture to. Oy, may nyo hindi lahat to ng artista. Ay antolay no maganggana lang namin siya pala mong ganap yakin ay. Kontrabida. Di ba? Correct. Nasa talent yan. Ano man ang itsura mo, pwede ka. Yun. Di ba? Nasa talento yan Magaling kang unakto
nung mura may gangad pelikula, di ba? Yes, correct kung yan. naman ang Tama yan. gwapo, maganda, pang-artista lang, nagkakamali kayo. By the way, congratulations na rin sa ating pambato sa Miss Universe. Sa pag-uusapan na rin lang yung kagandahan. Dahil nakapasok sa top 5 at third runner-up. Kaya nanalo pa rin si Miss Manalo. Kung nabalutan nga ng controversy ulit yan totoo ba yun? Na porke sosyo-sosyo? Parang gano'n? Ayun nga. Na yung, nako, paliwanag. Nahahaluan na rin ng politika. Controversial po. Ano ba yun? Alam mo ka, paborito, RJ? Pero maganda, in fairness. Of course naman, of course. Deserve naman niya. Saka yung sa question and answer. Prior to that kasi, yung mismong yung event. Yun ang lumitaw. Saka hindi lang yun. Prior to that, yung presidente ng Miss Universe sa Thailand, nakaaway niya yung kandidatang Miss Mexico. Nga pala, Thailand din yung isang top 5, di ba? Yes. Thailand. Ano yung isa? Yung, hindi ko mai-pronounce yung bansa. Bansa ba yun? Kanyon, ano na yun, dati ng bansa, nagtaka rin ako, pero dati na raw yun. Binago lang yung pangalan. Ano yung pangalan? Dikotour. Parang Dikotour. Diba? Yun yung kalaban sa Miss Universe. Diba? Black Beauty din yun. Yes. Hindi lahat maputi. Pwede dyan. May Black Beauty din. Diba black siya? Yes, black siya. At least yung pambato natin, parang si Major. Yun din yung kanyang narating si Venus Ra. Third runner-up din. Yes. Si Venus Ra. Major. Maalala mo. Yun. Sa kanyang sagot ng Major. Major, yes. Naulit lang niya, naging sumikat. So, congratulations. At least, di ba? Yung pambato natin, yung makapasok ka lang sa top 5, ano na yun? Winner ka na dun. Yes. Biruin mo. Daming bansa yan. Pero nabalutan ng controversial. Sana hindi totoo. Okay. Pero ito, mga kapaborito, natameme si Senadora Loren Legarda nang makita Tagal niya. Nananahimik yan, di ba? Nang makita niya, kapaborito RJ, yung ganda ng Dolomite Beach. Doon sa Manila. Sa Manila Bay. Pasay yan, di ba? Yun yung sa SM ba yun? SM City. Alam mo kung anong nangyari? Dinala siya doon ng kanyang anak na si Congressman Libeste. Nang dinala siya para ipakita lang yung ganda ng beach na yon, yung Dolomite. At sabi nga niya, dinala ko ang aking ina para sa kanyang first time sa Dolomite Beach. So, ibig sabihin, kahit malapit dun yung sa Senado, hindi siya nagpupunta? Oo nga bakit kaya? Di ba? Malapit lang yun. Ang sabi daw ng kanyang nanay, ang ganda at ang linis, kanto. Buti na lang may ganitong mga pasyalan na bukas para sa lahat ng mga pamilya. Alam mo yan, dati yan burak. At may pitak. Yes. Sakit. Yag mo na talusan. Yes, ni basura. Ni basura. But because of that initiative nung dati, dating Pangulo. Pangulo, ginawa niyang the best. Pwede pala yung man-made, ganyan. Kaya nga, kita mo, kapaborito, Jay. Kasi may effort. Yes, wala ka nang makitang basura. And after the Bagyong Owan, kahit na nanalasan ng bagyo, andyan pa rin yung Dolomite. So, makikita mo pa rin yung ganda ng Dolomite. Pero yung sa Boracay, nature yun. Nature naman yun. Saka mayroon din tayo sa sa Pangasinan, doon sa Patar Beach. May white sand din doon. Parang ganun yun Actually, yung investigation nito, yung nag-instigate ng kunwari mag-i-investigate, huminto na. Ano ba naman yan? Natameme na sila. Kasi kung ano yung ginagawa mo, pag sumisikat ka at medyo maganda, mayroong mga, di ba, may mangkiwakiw. Yun. Mananyani na kanunutan mo. Kiwakiw, Kiwakiwundan. Tamarakap, kiwakiwundan. Tapi anong konsikat? Tama yun. Kaya dapat mapag-observe tayo. Observe ba tayo? Yes.
sabi nga nung isa, dito sa magaganap na rally sa November 30. Ayan na yung Trillion March. Yung Trillion March. Mag-ingat po kayo sa mga panawagan na gagawin na pinagre-resign si BBM, pati si Sara to resign. Mag-ingat dahil alam natin, yan ay sa ikwanda ibabagada. At ang kunoso na organize rally no November 30 at walay pibibiyang nasari komunista. Tsaka yung inimbestigahan din yan, yung foreign funded rally, parang ganon. Kaya sana yung sariling atin lang. Kaya ingat-ingat lang po mga kapaborito. Baka madami kayo. Tapos siyempre, pagka may mga, sabi nga nila, pag may nakahalong komunista dyan, gulo yan. Kasi ang destabilization yan eh. Yun ang punto nila eh. Destabilization, siyempre gulo. Yes. Oo. Mahirap. Ayoko nang ganun. Kailangan meron pa rin po tayong dapat sa mga mapayapang pamamaraan. Yung sariling atin, yung stable pa rin. Yes. Yun na lang, payapa na lang. Kaya ingat sa mga mag-join. Malapit na pala Ang alin? Sa Sunday na yun? Sunday na. Sunday na. This coming Sunday na. Ang bilis ng araw nung nabanggit natin yan, kaumpisa pa ng November. Yes. Yung may anunsyo natin na yung sa November. So sabi ko pa nga noon, ang haba pa ng panahon, panawagan para may makulong. Pero ito na rin. May na-arresto na. May namagshot na. Pero wala pang nakulong. Ibig kong sabihin, wala pang apamintuan. Yes. Di ba? May namagshot na, pero wala doon sa mga inaasahan natin. Na may makukulong na. yung talagang, at saka, munamon. Munamon. Kaya nga, munamon. Ay, siyempre masibak makapa-high blood lamutan. Tanong mo namon ka mo, pero los benos nasusubra mo, masamit sumunamon. Pampasamit na sira. Pero nasubra mo tayo mo namon, ma-high blood ka. Yung tinutukoy mo, yung munamon na inasin. Inasin, yung tinutukoy mo. Pero pag munamon pa, dilis, pwede mong itorta yan, sarap. Pero pag ginawa mo na yung bagoong, ayun na yun. Masin la. Nakaw. Kulang to. Mga kablet. Kablet. Ang kaplay mo alam, yung oras sa ating tanagagik. Hanggat na po salamat at sa kinin edisyon na salik na ibalay. Akalo pa kantabay lalang mula sa rin magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tan na sa magturilingkor, magturin ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo the technical side sa alununag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. See you po ulit bukas mga kapaborito Dito lamang po sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan. Ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE
88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan,